Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay February 26, 2025 ba? Mukhang mas magandang salta ng ng PSE market natin for today's trading. May konting breakout doon sa MA20 natin at mukhang nabago yung ihip ng hangin. Ayan. So, kahapon, di ba? Bearish na bearish yung review ko pa rin sa kanya kasi nga meron pa rin tayong net foreign sell na 563 million kahapon. Pero ngayon, nung bago tayo mag-pre-close, nasa 40 million lang yung net foreign buy niya eh. Pero nung close na talaga siya, ayan, meron tayong 166.13 million net foreign buy. Ayan. So, very good. Mukhang nag-bottom na temporarily yung yung market natin. Tingnan natin bukas at saka sa Friday kung arangkada yung market natin. Pero siguro nga, time to arangkada na, no? Kasi ang tagal na eh. 4 months na nasa very side yung yung market natin. Eh. So tingnan natin, malay mo sumabay lang siya doon sa sa Asian markets kasi medyo maganda rin yung yung galaw ng Asian markets kanina sa trading. Sa US market, sideways pa rin sila or mix yung galawan ng kanilang mga indices. Pero tayo medyo malakas. So naalala ko pala si GGS kanina umaga. Nag-drop na naman siya ng 5%, 6%. Ang aga-aga pa lang, laglag na naman si GGS. Kala ko kakainin na niya yung 20% na uptick niya. Kasi kahapon nag-drop na naman siya ng around, ganun ba kalaki? 7% yung drop niya. Pero bumawi siya ngayon, no? So makita natin, wala dito sa si CPG nung una dito, nasa 4% yung galawan nitong si GGS natin from negative 6%. So bali 10% yung season ng yung galaw niya. Tingnan natin kung meron siyang net foreign buy mamaya. Pero mas maganda na yung yung sentiment natin ulit dito sa market natin after na magkaroon tayo ng net foreign buy. Okay? So, at least kahit pa paano nabuhay naman tayo. Ayan. So, meron, ito yung mga trending stocks natin for today's trading natin. Nagbago na siya eh. Si Bloom, ang nagtitrending siya kasi si Bloom mismo nagpo-post siya ng marami. Kaya ito yung nangunguna dito sa listahan natin. Pero kanina, nung una sa nakita ko sa listahan is si SEC. Ayan, basa tayo ng mga berde. So, tuloy-tuloy pa rin yung galaw niya, no? 0.93%. Maliit lang. Pero umakit siya. Meron siyang 1.88 million net foreign sell. Kaya maalala ko din, yung Bitcoin pa rin natin, hindi pa rin siya umakit, no? Nasa 89K pa rin. So, hindi siya makabalik-balik. Kaya tatakot din yata. Tapos si CPG, eto nga, yung pinaka-winner natin dito sa, yung may volume, nag-up siya. So, natuloy-tuloy na yung breakout niya. Ganda ng galaw niya. So, 9.47%. Parang gagayan pa si Plus natin. So, meron siyang net foreign buy na 2.41 million. Ay, maganda yung arangkada ni CPG. And then sa mga mahilig kayo dito, ayan, dito natin, sige, isama natin, negative 2.53%. So, meron siya 6.38 million net foreign buy. And then si SPNEC nga natin, okay, akala ko breakout na rin ito eh. So 1.77%, meron siyang 610K net foreign buy. And then sa blue chips representative natin, no? Wala yung iba dito ng blue chips. So GGS, nag-up nga po siya ng 4.12%. And then si Vitareach, ang laki ng volume nito, no? Umaga pa lang siguro mga 10 million o 7 million kaagad yung traded volume. So parang may ano ba tawag dito? Trade ng maaga sa kanya. So meron siyang 5.17%. Medyo nag-bounce siya na maganda pero meron siyang 803K net foreign sell. Ayan. So yun lang naman yung nakita ko na good catalyst sa market natin is yung pagpasok ng foreigners. Ayan. So hopefully tuloy-tuloy na yan. Ayan. So akala ko malungkot na naman yung yung araw natin for Wednesday. Kasi kanina wala talaga eh. Hindi gumagalaw si PSC Market. Okay? So disclaimer guys sa mga bago sa channel natin as usual, yung ating review is for education purposes naman po yan. Huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo ako lagi dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Paano ko kaya paakitin yung viewers natin dito? Siguro singit tayo ng ibang vlog, no? So subscribe ka lang dito para updated ka sa mga reviews natin or kung gusto mo, join ka dito sa trading group natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po doon sa mga usual viewers. Hopefully umakit ulit kasi gumaganda na yung yung galaw ng market natin. Company reviews, mga sample trade sa market, basic indicators, breakout si PSE. Mali tayo. Ayan, nauna pumasok yung foreigners doon sa
double bottom na inaantay natin. Fundamentals, yung mga risk management, and yung ating PSE stock market study. Sa crypto, follow mo ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto to para updated ka sa mga playtime games. Hindi na masyadong updated pala. And then, dito sa ating Facebook account, follow mo ako dito para updated ka sa mga posts natin or dito sa Palaboy Trader na Facebook page. Bodega Peak, yung mga articles natin dito sa local markets. So, hindi pa natin update, pero update natin, promise. Ayan, so dito tayo sa Twitter. Wala na bang updates? Wala pang update si DA Market Securities. Puro video na yung lumalabas dito sa ano ko sa feeds dito sa Twitter. Ayan, puro ano siya, puro mga videos. Okay. So anyway, dito muna tayo sa summary. So makita yung yung buyers sa sellers ng blue chips natin. Okay, so net foreign buy tayo. Ayan, finally, ang tagal-tagal na. Since February 7, di ba? Pagtunton ng February, talaga net foreign sell. Ayan, finally. Ito yung first time na medyo maganda yung net foreign buy. So 166.13 million net foreign buy. Kaninong stocks kaya to? So halos maganda lahat. Ayan, binawian naman si mining stocks natin. So nagsi-circulate na ulit, no? So nawawalan na ulit yung mga penny stocks natin. O meron pa rin pero parang nagsi-shift. So negative 1.52% tinamaan yung mining and oil. And bumawi si finance 1.56% at saka si property 1.45%. Okay? So maganda. Kahit pa paano, DG Plus establish a new Singapore-based company to drive international growth. Ayan, tignan natin. Mga ka-plus, for the coming few days, meron siyang good news. Si Bulan Master, meron din siyang good news. So, nag-create siya ng wholly-owned subsidiary na CLI Luzon Ventures. Ayan, kakalabanin niya sina Meg, sina Ali, sino pa? Sina CPG, di ba? So, sila yung mga properties sa bandang Luzon natin. And then, sino pa news natin ngayon? PSC, lahat to ah. So Mega World records 21.7 billion net income in 2024, up by 12% nga po siya. And then si PTNT, ang bagong news to, together with Netlinks, launches Virtual Secured Network Plus. May plus din siya. Tapos gaming, malakas yung gaming natin. Pag core run Casino Filipino may be privatized in 2026. Sino kayang bibili? Ayan, hopefully si Home. Ay, si Plus para dire-diretso yung akyat ng alaga natin. So, SEC DOE approves plans for is SEC's coal mine expansion. Ayan. So, ito yung good catalyst para kay SEC natin kasi patuloy na umakyat yung price action natin. Tapos Asian stocks mostly up as Hong Kong rebounded, offsetting Japan's weakness on the US economic concerns. So yan, hanapin natin yung ibang summary. Hindi naglalabas pa si DA Market. Ayan, wala pa. Hindi pa lumabas yung kanyang mga summary dito sa market natin. Okay. So anyway, CNPF target price 42 pesos daw, sabi ni Phil Stocks. Ang current price niya is 39.5. Pababa din itong CNPF natin. Globe Telecom G-Fiber prepaid has become the fastest growing prepaid fiber brand in the Philippines. Okay. Magkano ba yan? Plus, ito kahapon to. So, will be included in the FTSE All Cap Index and FTSE Total Cap Index effective March 21, reflecting its increased market capitalization. Okay. So, corporate stories natin, Mega World net income rose 12%. PNB, so kumita din to, 18%. Meralco SMC, awaits green light for energy approval for 200 megawatt emergency power supply. And then si ICT natin now exclusively utilizing solar energy. Philreach, the board of directors of Philinvest announced regular cash dividends. So malaki din, no? 7.9 annualized yield based on February 2025 closing price of 3.15. Okay, so malaki. 7.9%. Okay, so bakit mahina pa rin kaya dito sa crypto natin? Ayaw pa rin niya, no? So nasa 88, 89K pa rin si Bitcoin natin. Ayan. So time to profit take na yata.
Aboitiz announced that its board has approved the issuance of up to 30 billion in peso denominated fixed rate bonds in the second quarter. CNPF aims to strengthen its plant-based business by introducing more innovative products. Monde remains open to selling its stake in Leo family-led Figaro Coffee Group. Ayan. So, naghanap pa rin siya ng buyers. Kaya pala, nalalaglag yung FCG natin. Miraco plans to seek approval from the ERC, ano yung kanina, SEC. Meron na siya. ICT, yan na rin kanina. Manila Water, fourth quarter profit ups 8.4%. And then RCB net income, ano ba to? Wala pa, no? Hindi pa niya nilalagay kung magkano. SCP, nag-drop, nag-drop yung NGC. Dahil kay NGCP ba to? Won significant legal battle in his long-standing arbitration case against power sector asset and liabilities management group. Kailan nag-drop naman yung yung price action niya. So market drop as weak US data fueled Fed rate cut bets. The Magnificent Seven index hit correction with Nvidia's earnings looming. Okay, drop amid broader crypto sell-off. Ayan, wala naman siyang sinabi na reason bakit bumabagsak yung crypto. Tapos sa US market, medyo mix ulit yung galawan natin sa kanya kagabi naman. Okay, pero yung futures, okay, hopefully maganda. Hindi ko napansin pala yung futures ni US market. Okay, so guys, patalastas ulit yung ating Patreon, yung mga gusto ng guide sa trading po sa Philippine markets. Sali lang po kayo dito sa Patreon channel natin. Okay, so next, mukhang gaganda usapan natin for the coming few weeks. So nawala yung yung bearishness natin dito sa market dahil may konti siyang breakout, hindi na dead cut down siya, no? Kasi para magbe-breakout siya, wala pa naman sa RSI 50. Pero dito sa price action natin, nag-breakout. Bigla sa MA20 and then nakakita natin ng 166 million net foreign buy. Tingnan natin kung hindi yan ampaw for the coming few days. Maging maganda yan kasi ito yung magsisignal ng next na reversal o higher low formation ng ating index. So, di ba, medyo bearish pa rin ako sa kanya kahapon. Kasi nga, wala pa rin tayo nakikita na net foreign buy and then yung projection ko sa kanya is pababa dito sa 5.8 ulit. Pero mukhang mali yung analysis natin. Mas maganda, mali siya. Kasi bearish yung pinopropose natin sa kanya kasi meron siyang konting breakout. Ayan. So, hopefully tuloy-tuloy na para sa mga PSE stockholders natin. So, ang nangyari, nag-shift mula sa mining na distribute ulit sa mga big caps yung galawan natin. So, mga bangko na una, BDO, BPI, 2%, 1 point, breakout si si BDO natin. BPI, 1.5%, magbe-breakout na rin, URC. So, binawi din niya yung loss niya kahapon. 5% din siya ulit, pero wala pa, Wala pa siya net foreign buy. Jollibee, 3.47. Ayun, may net foreign buy galing dito yung isa. So, breakout ulit si Jollibee, GGS, wala pa net foreign buy, pero at least nag-bounce ng 4%. Ali, ito maganda yung earnings pero laglag. So, negative 1.75%. Net foreign sell pa rin siya. Sino pa? Big Caps, 3.8. Ayan. So, okay na si medyo okay na si SMPH. Ayan, 3.8%. Ayan, la corporation. Nagre-recover na rin, 2.38% plus. Yung alaga natin, 0.41% lang, hindi ganun kalaki. PLDT, ayan, pa-recover na rin, 1.68%. Hindi natin napapansin, no? Pero umakyat. Converge, 2.44%. Okay? So the rest, pullback pa rin yata. Mas marami yung gumalaw na blue chips natin. Okay. So punta tayo dito sa mga small caps na yung mga magandang galawan. Panalo si CPG, talagang di tinantanan, pinush na. So 9.47% Upson, another green day din si Upson natin, 6.85%, tapos si URC nga, si Baita nag-recover 5.17%, GGS 4.12 na, SMPH, Jollibee, PHR, ayan, lumalaban na, 3.45%. Okay? Si Bloom, ayan, laging trending si Bloom, 2.86% up. Pero yung Bloomberry na natin, nagpo-post ng lagi sa kanya. Okay. So dito naman sa losers, PHA minus 10%,
Hindi na nabuhay si BHA, no? Sayang, ganda ng mga galawan niya last time. Sino ba to? Lepanto ba to? Lorenzo Shipping. Minus 8.9. Wala namang volume. Hanap lang ako may volume, ah. So, yung iba kasi masyadong mahina yung galaw niya. So, ABSP, drop 3.9. Sino pa? 7-Eleven. O, pa-drop na rin pala si ano, 7-Eleven, minus 3.2%. Si Green, di na nabuhay ito. Tagal ng ano, sadlak si Green natin. Okay? IMI, hindi rin siya masyado. Nawalan ulit ng volume. Minus 1.86%. Nung isang araw, okay na siya eh. Nawalan ulit ng volume. Okay. So, yun yung galawan ng majority ng ating stocks. So, tingin tayo dito sa global markets. Ayan, verde sila ngayon. S&P futures, kapon verde rin pero namula pa rin siya eh. Ayan, no, mix. So, S&P futures, mukhang verde mamaya, 0.46%. Dow futures, 0.24%. Nasdaq, 0.74%. Okay. So, European markets, maganda. Majority ng Asian markets bumawi. Ayan, meron pa rin mapula pero mas marami ngayon yung ano, nagberde. So kaya siguro medyo sumabay na rin ng galawan yung ano, yung PSE market natin, wala namang ibang catalyst pa. Okay? So crypto, mangyari. Bitcoin 88K, so pabalik na. Ito yung mga bounce na ano, magaganda, no? So Ethereum 2.4K, ayan 4%. XRP nag-bounce din ulit. 10%. Grabe yung laglag, no? Tapos bounce, malaki din. So, Dodge, 0.5%. Okay? TRX nag-bounce na rin. So, halos lahat, aso yung Shiba, 8.79%. Ayan, nag-bounce. Nag-bounce lahat ng ano, crypto natin. So, ang nangyari sa kanya, sumasabay na rin siya sa ano, sa galaw ng US markets natin. Okay? So, balik tayo dito. Maganda yung trading natin for the last 2 days. So, pag-usapan natin yung ating trending stocks. Yo, unahin natin si SCC. Okay. So, pa-breakout na naman yung candle natin sa kanya at marami nag-aabang pero sabi ko nga nasa April pa naman yung ano, yung announcement or end ng March, no. Normally yung ano, yung announcement ng dividends natin sa kanya. Okay. So, clear picture pa rin yung ano, yung ating hindi man masyadong umakyat, di ba? Clear picture pa rin yung breakout natin sa kanya. And hopefully mag-close the gap tayo kasi ang gap niya is nandito nga sa around 40 pesos. Ayan. So medyo buhay yung ano niya, yung RSI level niya kasi pamunta ulit siya dito sa overbought condition, di ba? Ayan. So nandito sa bandang taas yung ating mga indicator sa kanya. So sundan na lang natin yung ano, yung galaw ng price action niya which is uptrend naman and marami siya lumalabas na ano eh, na good news, di ba? So yun, pinayagan siya ulit ng government para sa expansion ng kanya coal mining business. Coal mining, di ba? Pero di ba sabi bawal na yung ano, mga coal magre-reduce na yung ano, government natin pero parang hindi, no. So nandito pa rin sa ano. Ito kasi yung isa sa ano eh, pinakamagandang magbigay ng ano eh, dividend stocks kaya marami yung nakasubaybay para kay SEC natin. Kaya lang wala siyang masyadong spike na galaw, di ba? Ang bagal ng galaw niya, ang tagal. So since December pa to, subukan na natin sa sukatin yung ano since December na galaw niya. So, ayan, kung matyaga ka lang, naka 15% na siya in 3 months mula dito sa bottom area natin dito sa 32 pesos. Pero kung hindi mo binenta yung stock mo, so panalo-panalo sa dividends and panalo din sa price action naman niya. Kasi ang dami na binigay niya eh. Halos 20% o 20% yung binigay niya for the year na 2024. Kaya marami nag-aabang para sa ulit sa 10% na dividends niya by 20 etong 2025 March. Ayan. So, yun yung abangan natin sa announcement ni SEC. Okay? So, akala ko bakit siya pinag-usapan. So, yun lang siguro. Uptrend na naman kasi yung ano, yung galaw ni SEC natin. Okay? And then, representative siya ng ano, blue chips natin. At saka si GGS. Ayan. Next, CPG. Ginulat tayo ni CPG. Meron naman siyang earnings. 12% nung third quarter, 87% nung second, and 35% nung first. So back-to-back yung ano, magandang earnings nitong si CPG and then nakawala yung price action niyan. Ang hirap na nga puli niya, taas na. So medyo nag-ano siya, nag-spike siya, kaya nag-overbought ka agad yung price action natin. Pero mapapansin mo nga, bago umakyat, bago tayo nagkaroon ng breakout dito sa 0. Siguro 47, no? 47 na price action niya, meron na pakonti-konti na sumusundot ng price action niya yan, no? Meron mga volume dito.
na pumapasok sa kanya. Okay? So, anyway, congrats po yung mga meron. Tagal din, no? Pero ang laki naman ng binigay niya mula sa breakout na to is more than 50% na. Laki na ng binigay ni CPG natin, no? Kung alam lang natin kung ano yung stocks yung ano, no? Yung didiretso yung galaw kasi yung iba uptrend tapos biglang babalik ko yung ano yung price action niya. So meron siyang 2.41 million net foreign buy and 9.47%. So hanapin natin, may ugali din pala siya mag-spike ko. Nag-i-spike din si CPG. So on the way na siya, ewan ko lang kung aabot pa to kasi medyo overbought na. Nasa 0.57 yung pinakamalaking ano niya dito sa previous na spike natin. Ayan. So yan na lang abangan nyo yung mga holders natin para kay CPG at okay din lahat ng indicators na pinapakita. So maganda may pullback and then mag-resume yung ano yung rally natin sa kanya. Parang yung ginagawa ni Plus. Ayan. So alaga kasi natin si Plus eh. Ayan. So congrats po yung mga meron sa kanya, CPG, laki, 9.47%. So maswerte na kung nandiyan ka, no? Kasi karamihan ng stocks natin is bumababa. Next, si parang dito, okay, wala na. Mukhang, hindi naman wala na. Mukhang, mukhang ano lang, nawawala yung momentum niya. So magko-close the gap na tayo, malapit na dito sa around 1.5. Ayan, abangan nyo na lang yung mga holders natin. Pero nagmukhang downtrend yung ano yung handle natin. Nahanap ko yung W tapos handle na pattern. Mukhang wala. Ayan. So namatay kasi yung ano, ang pangit nga ngayon ng galaw ngayon niya sa ano sa RSI. Oh. So medyo clear yung ano downtrend niya. Wala namang catalyst si dito natin. So maraming may hawak sa kanya pero kulang sa ano eh. Kulang sa balita. So negative 2.53%. Namatay na yung ano niya, yung rally niya, ang laki na rin drop 30% na. So meron siya net foreign buy, hopefully makatulong yan for the coming few days 6.38 million. Pero I doubt sa short term, no? Unless may biglang news si dito natin. Anyway, medyo pangit yung galaw niya, pa downtrend yung itsura niya. Okay? Hopefully makabawi. Next, SPNEC. So marami nag-ano kanina yata dito kung matutuloy yung breakout niya kasi nag-uptrend siya last time tapos biglang na-break yung trend and then bumalik ulit yung trend niya. So maganda kasi nag-establish siya ng support dito sa MA 100 and kahit papaano naman siguro meron siyang konting breakout dito sa previous na flag no parang flag na yung itsura niya. So ngayon on the way siya para i-retest ulit yung 1.18 natin. Tagal na rin niya no since November din na nagkonso and then umakyat ng konti pero ang tagal bago umakyat yung price action niya. Ayan. So bago siya mag 10%. Inabot siya ng December, January, February. 3 months. Pero okay na rin kaysa tumuloy yung downtrend niya last time, no? Kasi lakas din ng pullback niya. O hopefully ganyan yung gawin ni dito since downtrend pa siya hanggang ngayon, magkonso, and then saka ulit siya magkaroon ng breakout. Ayan. So, tingnan natin for the coming few days. Malakas din kasi yung volume nitong si SPNC. So, meron siyang 22 million na volume kanina. Kailang wala siyang foreigners, 610K net foreign buy. So, 1.77%. So, anyway, good vibes yung nakikita natin for the short term para kay SPNEC. And then si GGS natin, hindi kaya ampaw na naman tong galaw natin na to. So may volume naman siya, no? Pero locals kasi yung ewan ko lang kung matulak to ng locals natin. Locals yung nagtutulak sa kanya. Ayan. So maganda. So nag-stay siya above ng MA 20. Nag-worry tayo sa kanya kahapon. At saka, especially kanina umaga kasi akala ko, malaki to malaki yung drop niya kanina umaga. Sukatin natin nag 6% ayan So halos 7% na naman yung drop niya kanina. Sabi ko, kakainin niya yata yung yung uptick natin na 20% last time. Pero bumawi naman siya. So tingnan natin, saan ba siya? Sa anong oras siya nakabawi? Nagsiso yung galaw natin sa kanya, February 26. Ayan to. Umaga pa lang, laglag na. So around 10, nag-stabilize siya, no? And then, nag-recover na. After niya mag-recover, yung mga blue chips natin, medyo sumabay na rin yung galawan niya. Kasi kanina umaga ko napansin niya yung opening. Dalawa, tatlo lang yata yung verde. And then nangunguna sa laglagan itong si GGS natin. Okay? So medyo ampaw pa yung galaw natin sa kanya. Ampaw means yung sa foreigners
Hindi sa ano natin. Kasi okay, net foreign sales siya 15.6 million pero umakyat yung price. So ibig sabihin tinulak siya ng locals natin. No? So 4.12%. Ayan. Ganyan na lang muna. MA20 pinaka-support. And then lastly, si Vitarich, ayan, nabuhay na. Naging, naging negative tuloy yung sa kanya. Nag-double top dito sa ano eh. Malapit sa MA100M. Bumawi siya kanina kasi nung umaga pa lang, 10 million kaagad to eh, kung napansin nyo yung volume niya. Pero 1% na siya and then unti-unti na umakyat yung price action niya. So, nag-up siya ngayon 5.17%. Meron siyang 803K net foreign sell. Ayan. So, nag-establish siya ng konting support dito sa 0.56. Ayan. So, hopefully sideways na lang muna yung nakikita natin na galaw sa kanya kasi medyo nakakulong siya dito sa ano, box natin na to from 0.56 to 0.7 na galawan si Baita. Ayan. Kailangan natin ng tagatulak. Meron siya, oh. Ito nga napansin natin sa kanya last time, kala ko didiretso na ulit dito sa ano, 0.8. Kasi may volume siya, oh. 'Di ba? May mga pasundot-sundot siya na malalaking volume. Pero at least may ibig sabihin may nagtutulak kay ano, kay Vitarich natin. Okay? So medyo mas maganda na konti yung review natin for today, lalo na na-lift yung negative sentiment natin sa kanya dahil dito sa maliit lang naman. 166 million at foreign buy. So kung meron tayo follow-up for the next few days, then ibig sabihin, on the way tayo para i-retest yung 6,300. Hopefully naman maganda yung weekends ulit natin sa kanya. Okay? So yun na lang muna yung ating review. So bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys. Kung gusto ng guide, Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Butegi Peak, Twitter, and Patreon. So kung gusto ng guide, sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.